Angela, yes, good morning to you at good morning muli sa ating mga kasambahay. Ngayong umaga, para sa ating usapang pangkalusugan, ay pag-uusapan po natin ang isang kaso ng isang pasyente po ng klinik ni Kuya, si Tatay Daniel Isturis, na 63 years old na po ng Pag-asa, Caloocan. Si Tatay Daniel Isturis ay nagkaroon po ng catheter for almost 2 months dahil nga po dun sa kanyang karamdaman. Nasabi nga ng ating kasamang doktor, hindi lang pala kidney failure, chronic kidney failure ang nagkaroon siya, kundi pati BPH. Kaya't minabuti niya pong magtungo sa ating clinic ni Kuya dahil nagpapahanap po siya ng urologist, no? Dahil nga po dun sa kanyang catheter na hindi po natanggal sa loob ng 2 buwan, na kinatakutan niya po na baka daw meron na pong laman, kaya't hindi ito basta natatanggal. Kaya minabuti po natin kaagad na hanapin ang isa po sa pinakamagaling, ayan, na urologist po ng Pilipinas. Kasambahay na rin po natin dito po sa programang Good Morning Kuya and of course sa UNTV. Siya po ay nagpa-practice ng urology sa loob po ng, wag ko na sabihin, doctor. Siya po ay active consultant ng De Los Santos Medical Center at ng World City Medical Center. Ito na po mga kasambahay, ang lagi nating nakakasama sa ating mga medical missions, Dr. Wilfredo Tagle. Doc, good morning. Good morning, Lynn. Yeah, Nandito na naman hi. ako. Nice to see you. Yes. Yes. Pag-usapan natin yung case ng isang pasyente ng klinik ni Kuya, Doctor, no? 63 years old si Tatay Daniel Isturis. Sana kasi darating siya ngayon para mas mapaliwanag niya, pero hindi siya nakarating, unfortunately. Pero ang naging problema niya po ay yung pagkaiwan ng catheter sa loob ng kanyang reproductive organ, no? Ano po ang nangyari? And first of all, siguro let's talk about what is catheter all about. Actually, ang catheter po ay isang rubber material or minsan coated siya ng iba-ibang bagay para mailabas ang ihi simula sa pantog palabas. So, pagka ganitong mga cases, wala nang kakayanan yung isang tao na maglabas ng kanilang ihi. Hindi naman sa walang kakayanan, pero Bakit nilalagyan kadalasan ng catheter, barado Doc? siya. Okay. Hindi niya mailabas ang kanyang ihi simula sa pantog palabas. Okay. At dahil nga sa pagkakaroon niya ng chronic kidney failure, kailangan dito sa pasyente nito, meron siyang chronic kidney failure. Opo. Kaya kailangan malaman kung talaga naglalabas siya ng adequate o tamang sapat ng volume ng ihi araw-araw. Pero may kasama siyang ibang problema katulad ng BPH, which is obstructive or nagbabara yung kanyang prostate malaki. Kaya kinabitan siya ng catheter para makalabas yung ihi at ma-measure kung gaano karaming ihi ang kanyang inilalabas araw-araw, oras-oras. Kasi kailangang i-monitor yan talaga. At kailangan talaga kasing naglalabas ng ihi ang tao. So, yun ang kailangan gawin. So, yun yung mga condition, doctor, na kailangan kabitan ng catheter. Yes. Okay. And then, ito pong paglagay ng catheter, meron tayong picture dito sa ating likuran, doctor, kung saan I think pwede po nating ipakita sa ating mga kasambahay kung paano yung proseso ng paglagay ng catheter at saka yung basically the whole picture of it. Usually, ang catheter po ay dalawa. Merong plain na rubber lang. Meron naman yung silicone-coated. Yung silicone-coated, tumatagal siya kahit mga 1 buwan o mahigit. Ngayon, ang paglagay noon, siyempre, kailangan mo ng jelly, KY gel, or pampadulas para smooth papasok yung catheter sa loob. Pagdating kasi sa sphincter, meron lugar doon na pumipigil para hindi lumabas ang ihi. Pag yun ay hindi madulas, mag-i-spasm or sisikip, hindi mo maipapasok yung catheter at kadalasan ay dumudugo. So, kailangan po mas maganda, dahan-dahan, wag mong pipersahin ipasok yung catheter. Ano po yung condition pagka nilalagay ito? Kailangan ba nasa operating room sila? Or Hindi kailangan naman may full anesthesia sila, general anesthesia? Actually, hindi kailangan naka-anesthesia. Pero kung talagang masikip or may spasm or may mga pasyente kasing sa konting sakit, nagre-reklamo na kaagad. So, kailangan minsan ng local anesthesia. O meron mga gel na may kasamang anesthesia. Okay. Yan, ginagamitan nun. Pero kung wala naman, kaya na po kahit gel lang. Okay. Pampadulas lang. Dito sa case ni Tatay Daniel Isturis, kung saan 63 years old na siya, doctor, at nagtagal ng 2 buwan yung parang foreign object sa kanyang reproductive organ. Bakit nagtagal ng ganun
katagal? Tsaka ano ang pwedeng maging komplikasyon yan pagka hindi immediately natanggal yung catheter sa loob ng katawan? Sa pasyente natin to, medyo napabayaan niya. Kasi nung pinauwi siya, akala niya maganda at pinabayaan na niyang nandun yung catheter. Usually, Doc, gaano katagal dapat ang catheter sa loob ng isang tao? Usually, pwede siya hanggang 3 weeks to 1 month, pero kailangan pinapalitan yon. Okay. Hindi yung pinapabayaan mag-isa doon. Okay. Kasi pag pinabayaan mo yon, pwede magkaroon ng incrustation or tinutubuan ng bato. O yung parang alaba, tumutubo doon, nagkakaroon ng bato. And number 2, it is a source of infection. Siyempre, any foreign body, dadapuan ng ng bacteria, tapos magkakaroon ng infection at pwede umakyat hanggang kidney. Sa case ni Tatay Daniel, ang kinatakutan niya, baka daw kasi may laman na, ganyan. Doon sa nakita niyo, Doctor, kasi you did some diagnostic test, di ba? Yes, Such as, ano yung mga diagnostic Kasi test na pinagawa po ninyo? Pag ganong barado ang catheter, hindi mo basta-basta hihilain yon. Yes. Kasi meron yung balon sa loob, nakalak sa loob ng pantog. Una is dahil nang 2 months na siya, mahigit, nag-ultrasound muna ako para siguradong walang tumubong bato or incrustation sa loob ng catheter. Kasi pag hinila mo yon, sigurado masisira at magsusugat sa loob yon. Kasi sinigurado namin wala. Number 2, sinigurado namin walang bara yung balon. Inaspirate ko dahan-dahan at nakuha naman natin kasi pag ganung mga matatagal ng catheter, parang yung daanan ng tubig na naggagawa ng balon sa loob, nagbabara din. Okay. So dinahan-dahan namin aspirate at firmly hinatak namin dahan-dahan yung catheter. At sa awa ng Diyos, natanggal naman. Okay. So, ganun pala yun. Basically, pagka okay naman siya, ganun lang ang pag-replace niya. Tatanggalin nyo, tapos papasukan nyo ng bago. Panibago. Oo. That is done once a Every week? 3 weeks. Every 3 weeks. Okay. And ang tanong ko ngayon, Doctor, kasi yung kay Tatay Daniel, salamat sa Diyos, no? Kasi hindi masyado nagkaroon ng ng pagbabara. Problema, oo. Pero kung sakaling nagkaroon ng problema na, ano ang posibleng paraan ng paggamot nyo sa For kanila? Kailangan ba ng example, surgery sa ganyan? Nagkaroon na ng bato sa loob. Opo. Kailangan na pumbuksan yun. Oh. Yun. Kasi hindi mo pwedeng hatakin, pwersahin palabas dahil yung daanan na yung ihi, yung urethra, ay masisira. Or magkakaroon ng sugat at later on, magpepeklat, kikipot yung daanan ng ihi. Mas malaking problema yun. Kaya ang gagawin noon, bubuksan mo ang pantog sa puson, tatanggalin yung catheter na yun na nagbara, tatanggalin yung bato, at saka isasara mo siya ulit. Di major surgery yan, Doc. Mas malamang ganun po. Isa pang tanong ko as a complication ng ganyan, Doctor, yung posibleng pagkasira naman ng mga iba pang mga organs. Kasi nasa loob siya ng katawan, di ba? Opo. So, posible bang masira yung ibang organs na katabi nung catheter mismo? Posible ba yun? Doon sa lugar mismo sa pantog, nagkakaroon ng irritation, namamaga, at of course, yung bladder neck kikipot. That's number 1. Number 2, dahil sa infection, aakyat yung infection sa kidney, sa taas, at masisira naman yung kidney. Mas malaking problema. Lalo na meron na siyang chronic kidney disease, talagang magda-dialysis na siya later on. Naku, oo nga. So, eventually, kung wala ka pang chronic kidney disease, may possibility na magkaroon pagka Yes, napabayaan mo. So, ang laking problema niyan. Mas malaking problema. Dahil eventually, madadialysis ka. But in the meantime, kailangan lang palitan every 3 weeks. 2 And to 3 weeks, okay na yon. Oo. Pero wag naman palalampasin ng buwan. Lalo na to 2 months. Oo. Mahirap po talaga. May proper care ba, Doctor? Kasi syempre nakakailang, no? Lalong-lalo na sa mga kalalakihan ng pagkakaroon ng catheter. Lalaki lang ba ang pwedeng lagyan ng catheter, Pati babae. Doc? Pati babae. Ang catheter, ginagamit yan, number 1, to drain the urine. Number 2, para siguraduhin patent or maluwag yung labasan ng ihi. Number 3, for diagnostics, para malaman kung may dugo ba sa loob, o may nana sa loob ng pantog. And number 4, para kumuha ng sample ng ihi sa loob ng pantog, siyempre. For possible culture or for cytology, yung gano'n. Dami palang use ng catheter, no? Kaya kailangan talaga. Pero while you have it,
para dun sa ating mga kababayan natin namang kung sakali mang malagyan sila, paano po ang tamang pangangalaga or proper way of taking care of it? Yung management po ng Catheter pagkakaroon ng care. catheter Oo. care. Number one, siguraduhin lang na malinis lagi yung pagkapasok ng catheter. Okay. At saka yung urethral meatus, yung nasa may labas. Kasi siyempre irritant yun, nagkakaroon ng secretions, nagkakaroon ng dugo. Oo. So araw-araw dapat nililinis yan. With plain water, wala naman kailangang Wala naman gamot na kailangang kailangang gamot. ilagay or anything like that. Paano pagka Water medyo lang. feeling nila parang natatanggal? May mga ganong Yan. cases ba na Pwede yun, hindi pa kasi sila nasa hospital, pwedeng matanggal yung catheter Oo. nila? Kadalasan nangyayari yun. Okay. So, kailangan lang hinuhugot, hinihatak konti-konti. Oo. Kasi may balon sa loob yun, maglalak. Oo. Pag naglock yun, ibig sabihin maganda ang pagkalagay ng catheter. Okay. Pero pag hinugot mo, tuloy-tuloy lumabas, ibig sabihin hindi magandang pagkalagay. Wala siyang balon. Walang lock sa loob. So, pagka ganun ng case, Doc, kailangan itakbo nila sa hospital kaagad. Yes, Oo, pagka ganun. So, pag medyo nararamdaman nyo medyo maluwag, ganun ba yun? Wag, ang sinasabi ko lang, Doctor, kasi yung iba nagsiself, sila, di ba? Huwag nilang Na- halang. Oo. Pahatakin ng puwersa. O hatakin Firm or lang. ibalik, di ba? Firm Yung lang mga ang tawag ganon. doon. Kasi, naku, nakakatakot na bagay yun pagkakaroon ng catheter, no? Isa pang importanteng catheter care is, minsan dapat fina-flush yun. Okay. Para yung mga latak-latak siyempre sa loob. Pag matagal na nagkakaroon ng mga latak. Oo. So, nililinis yun. So, how often do you do that? At Kailangan least ba sa every hospital? 2 days. Hindi kailangan sa hospital, pwede sa bahay. And minsan, ang ginagawa ko para yung natatanggal yung mga latak-latak, pinapalagyan ko ng water na may konting suka, acetic acid, or kahit anong suka sa bahay. Isang baso or isang 500cc na mineral water, lalagyan mga isang kutsarang suka para matunaw yung mga incrustations o yung mga latak. Dok, ito, tanong. Kasi syempre, nakapasok to sa reproductive organ mo, no? May pain ba na nararamdaman yung isang tao pag meron silang catheter? Actually, hindi siya pain, pero discomfort. Discomfort. Siyempre, kahit ano na mong bagay kung may nakapasok, kahit sa bibig mo yon o kahit sa parteng butas ng katawan, pag may nakapasak doon, talagang hindi ka mapapalagay. Pero in the long run, katulad kay tatay, sa tagal doon, parang sanay na siya. Kaya napabayaan niyang more than 2 months yun sa katawan niya. Okay. Tapos yung dulo nun, Dok, nandun yung parang bag kung saan nandun yung urine ng Nandun tao, yung di ba? bag. Oo, para nakikita niya araw-araw kung ang lumalabas ba ay malinis pa, kung medyo cloudy na siya, o kung medyo may dugo, namomonitor niya. At saka kung gaano karaming ihi ang lumalabas every hour. Ayan. Nako, yan mga kasambahay, well explained. Of course, ang ating guest doctor ngayong umaga, Dr. Wilfredo Tagle, na maaari niyo pong matagpuan sa De Los Santos Medical Center and of course sa World City Medical Center kung saan meron po siyang clinic doon at active consultant po siya. Your final message sa ating mga kasambahay patungkol sa pangangalaga ng kanilang reproductive organ, specifically ng lalaki. Catheter. Okay, para ho doon sa mga pasyenteng nakabitan ng catheter, at least wag niyo hong patatagalin yung catheter niyo ng more than a month. Most probably, palitan niyo po yung catheter every 2 to 3 weeks. Then, pina-flush po yun, nililinisan. Wag ho kayong matakot na linisan yon kasi it is made of rubber. Nalilinisan po yun ng clean water. Mas maganda talaga detailed information pa ang may tanong natin sa ating mga doctors pagka may ganito tayong situation. Thank you once again, Dr. Wilfredo Tagle, ang ating pong guest urologist ngayong umaga dito sa ating segment ng Usapang Pangkalusugan. We'll see you January 23, no? Sa 23 po, magkakaroon kami ng medical mission sa Barangay Apolonio, Samson, kung saan doon po nagkaroon ng sunog ng January 1. Sa Quezon City. Salamat po ng marami. Thank you very Yan po much. muna ang ating Usapang Pangkalusugan.